So, ayan siya. It's the OSEC S60. Tara, buksan na natin. Paano ba kita bubuksan? Pag ganito ba? Okay. So, what's in the box ng OSEC action camera? Tignan natin itong kanyang box. Ano-ano yung mga kasama o yung mga yung package kapag kukuha po kayo ng OSEC na S60. Okay. So, eto na. What's in the box? So, meron tayong charger. Okay. May charger. Okay. So, ganito yung charger niya. Anong tawag na dito? Limutan ko. So, 2U na battery. Uy, ang ganda 1,380 milliampere. So, upgraded itong battery. So, ito na yung dalawang battery natin. Next is yung charger natin. Okay, double charging dock. Next is yung freebie nila na Type-C microphone. So, thank you po sa freebies natin na microphone. Next is yung meron na siyang ganito. Sana all. So, ito po yung skeleton helmet mount nung mismong action camera. Next naman po natin, so yung mga mounting natin. So ito sa mounting niya, and then ito, so kung makikita nyo, meron po siyang double-sided tape dito. Mounting ito pwedeng ilagay sa helmet. Yan, diba? So may extra pa tayo na anong tawag dito ulit? Double-sided na tape para may reserva tayo dito. Ano pa nasa box? So another mounting, di ba? So yung kanya pong remote control. Yan. May remote control siya. Ano pa? So anong tawag dito? J-hook yata ang tawag dito. J-hook. Okay. So, meron tayo niyan. So, another joint. Ba ang tawag dito? Ewan ko kung anong tawag dito. Basta, yun. So, ito yung mga tether cables. Tether zip ties. Ano ulit ito? Okay, wait lang. Type-C ito. Para siguro dito yan sa mismong action camera natin. Check ko lang. Okay, so para dito nga. So may Type-C port tayo dito. Ayun. Ayun pala yung free ko na memory card. Sinalpak na nila. Thank you ALX. Then, okay, yung mount para sa handlebar sa motor. Okay, yung extra natin na back cover para po dito sa back cover ng waterproof case ng ating camera. OSEC S60. So, another mounting ulit tayo. Diba? So, user manual ng ating action camera. Okay. And yung mga bandages. Yung mga straps. Okay, so sulit. Sulit sa freebies. Thank you, ALX. Let's try to open this one. So, this is the OSEC S60. Kung makikita nyo, so dual screen na siya. May maliit na screen dito sa harap.
Then, may screen dito sa likod. Ang ganda ng design. Then, yung texture niya, rubber. Check natin yung memory card natin. Okay. Oh, nanginginig. So, ayan yung memory card natin. SanDisk Ultra na 32 gig. Okay, let's check what's inside the battery dock. Ayun! So, maraming salamat po. 3 ang battery natin, no? Eh, 3 po ang battery natin. Okay. So, close natin. Talagang makikita mo or mafe-feel mo dito pa lang sa paghawak dito sa action camera na to grabe, yung tipong hindi naman siya ganun kamahalan pero yung premium quality ba yung tawagin. Okay? So, paano natin i-on ngayon ito? Ito siguro mode. Ayaw, no? Yun, so pwede na natin tanggalin. Ganda. Okay, so 2.7K. Check na natin kagad yung settings. Video resolution 2.7K by 30 frames per second. Image stabilization, naka-on tayo. Voice record, dapat laging naka-on yan. Wind noise reduction, naka-on. Exposure value or EV, so 0 lang. Metering natin, multi. Date stamp, i-off ko yan. Okay. Check natin. Sounds, shutter, boot up, beep, volume 2. Okay, back tayo. Angle, wide. Okay, naka-wide tayo. Diving mode, di na natin papakialaman yan. Effect, normal lang lagi. Driving mode, okay, naka-off tayo. Microphone, so external. Upside down. Screensaver, 1 minute. 1 minute yung pinaka settings na para sa screensaver. So, 1 minute, after 1 minute ng inactivity dito sa screen is, ay mga mag-o-off na yung display. Okay? Okay na tayo sa 1 minute. Auto power off. So, 3 minutes. Usually ito, hindi ko ino-auto power off to eh. Ino-off ko siya. Okay, power frequency. So, naka 50 Hz. Pagkakaalam ko dito sa Philippines is 60 Hz tayo eh. Okay. So, white balance, date and time. Okay, naset na rin pala nila yung date and time. So, dito pa lang sa pagkakalkal ko nito, talagang nakita ko, or dito pa lang nakaset na yung date and time, na chinek muna ng ALX itong item na to bago ipadala. Di ba? Saludo po sa inyo, ALX. Maraming salamat. Okay, another testing na naman tayo ngayon ng video. Video resolution po natin ngayon is 2.7K 30 frames per second. Then, ayan lang, naka-loop recording ako. Then, ayun, image stabilization, naka-on. Then, noise reduction, naka-on din. EV or the exposure value natin is nakaset siya sa 0. Time check, it's already 5:36 in the afternoon. Ang isa sa practice na nagawa ko before sa dati kong action camera na ginagamit, pag halimbawang daytime video recording ang ginagawa ko, so nakaset ako sa 60 frames per second. Kahit na anong resolution yan, pinakamababang resolution na ginagamit ko is 1080p. So pag daytime video recording, ang settings ko 60 frames per second. Pero kapag halimbawang madilim na o padilim na, it is better to use 30 frames per second. So 30 frames para kahit papano mabigyan ng ample time yung light na papasok sa sensors ng ating mga action camera.
Okay, papasok na naman po tayo ngayon sa NLEX. What the NLEX. Bullshit. Kayanin ba? Okay, tapusin mo.